Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Lamentation chapter 3 and verse number 27. Ang sabi po rito ng Bible, "It is good for a man that he bear the yoke in his youth." So, parang sinasabi po ng verse na habang bata pa lang po tayo, matuto na po tayo sa atin pong buhay. Kaya nga po, ang title ng atin pong pag-aaralan for this morning is Bear the Yoke. Alam naman po natin na ang yoke ay isang klase po ng gamit para po sa farming. Kaya nga, nung tinignan ko po sa dictionary, ang sabi po rito, a wooden bar or frame by which to drop animals such like as an oxen, kadalasan, dito po ginagamit yan, are joined together in the heads or necks for the working together, or sabihin natin ito yung para bang nag-unite, nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magkasamang magtrabaho. And then another thing, it's also a frame fitted to a person's shoulder to carry a load into equal, sabihin nating, portions. So para bang yung pinapasan natin, di ba? Pinapangko natin yung magkabilang bigat, yun ho yung ating kinadinadala. So, meaning, it symbolizes hardship or labor. So, ang pinakikita po nung verse sa atin, yung kung papaanong ang isang, di ba, kabataang Kristiyano o maging ang sino man sa atin na nasa murang edad pa, itinuturo po sa atin na habang bata pa lang, tayo po magtrabaho na o kaya dalhin po natin yung bigat na pinapayagan o inaalaw ng Diyos para po sa bawat isa. Kaya nga, tatlong bagay po ang nakita ko dito po sa ating verse. Number 1, yung preparation. Para bang ang gusto ng Panginoon to learn in hardship. Matuto tayo na habang bata pa lang, marunong na po tayo sa hirap. Minsan po kasi karamihan po sa atin ngayon, 'di ba? Marami po na hindi na marunong sa mga gawaing bahay, hindi na ho marunong doon sa ibang trabaho na pwedeng matutunan kasi nga may mga bagay na tayong ibang ginagawa o dinadahilan. Pero tingnan po ninyo, balikan lang ho natin yung talata. Kasi po, sabi rito, it is good for a man. So meaning, hindi po masama na ang tao matuto sa hirap. Hindi po masama na ang tao nakakaranas ng hirap. Kasi sabi diyan, it is good for a man. So sa akin, sa inyo, sa bawat isa, bata o matanda, mabuti pala na tayo ay nakakaranas ng hirap. Bakit kaya? Sapagkat naniniwala po ako, ito po yung preparation ng Panginoon sa isang mas higit at malaking bagay pa na pwedeng, 'di ba, makaharap natin. Kaya nga habang bata pa lang, matuto na tayo na magtiis, matuto na tayo na makaranas ng hirap, at malaman natin kung ano yung kahalagahan ng mga bagay na atin pong napagdadaanan. Kaya nga para po sa akin, nakita ko rito, preparation po ito ng Panginoon. Diba? Kasi hindi naman ho papayagan ng Diyos yung hirap sa sino man po sa ating nakakaranas ng wala pong dahilan, ng wala pong purpose. Kaya nga yun yung sinabi ng Bible. And then number 2, hindi lang po yung preparations but also even the potentials. Alam naman natin na nasa mga kabataan ang kalakasan, 'di ba? Kasiglahan, 'di ba? Yung kapusukan. So kaya nga yun yung bagay na sana makita po natin kung papaanong ang kabataan nandoon sa kanila yung maraming potential na pwedeng magawa. Pwede nilang maisip, pwede nilang makita. So bakit? Nandun pa yung kalakasan, intact pa sa kanila 'Di ba? Nandiyan yung talagang masasabi nating yung sigla ng kanilang katawan, 'di ba? Yung energy, 'di ba? Yung pagiging enthusiast nila sa mga bagay na kanilang ginugusto. Kaya nga nakita ko po rito yung potential na talagang pwedeng magamit ang mga kabataan, ang mga sabihin nating, 'di ba, nasa ministry na sa murang edad pa, kasi marami pa kayong pwedeng magawa. Marami pa kayong pwedeng makita na pwede ninyong mailagay yung inyong sarili sa ganung klase ng ministry. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, di ba, it is good for a man that he bear the yoke in his youth. So, talagang sinasuggest ng Bible na habang bata pa tayo, hindi lang po young people, kahit tayo po, habang bata pa tayo, hanapin natin yung potential sa buhay natin. Hanapin natin yung pwede pa nating magawa. Huwag nating sayangin yung lakas,
Huwag nating gamitin yung lakas natin sa mga walang kapararakang, di ba? Gawain, di ba? Huwag nating sayangin yung buhay, huwag nating sayangin yung pagkakataon na tayo po ay pwede pang magamit ng Panginoon hanggat malakas pa tayo. Hanggat nasa murang edad pa tayo, gawin na natin yung pwede po nating magawa. And then number 3, hindi lang po potentials, hindi lang po preparation. Nakita ko rin, ito po yung platform ng Diyos. Sabi niya kasi, it is good for a man, okay, that he bear the yoke in his youth. So, ang Diyos nagbibigay ng mabigat at malaking responsibilidad sa mga masasabi po nating able and willing na gawin yung kalooban ng Diyos. Tingnan po ninyo, ibigyan tayo ng Diyos ng gawain. Malaki man o maliit, hindi naman ibibigay ng Diyos yan sa walang kakayanan. Hindi ibibigay ng Diyos yan sa walang lakas. Hindi ibibigay ng Diyos yan sa mga hindi interesado. So, tingnan po ninyo yung programa ng Diyos, yung kanyang plan and design. Di ba? Pwedeng tayo po, kaya nga, alam ko, sabi ko nga hanggat malakas, gamitin natin yung atin pong magagawa. Gawin natin yung pwede nating, di ba, ma-contribute para po sa ministry. Hanggat meron tayong resources, hanggat meron po tayong strength, hanggat meron pa po tayong buhay, hanggat kung ano yung meron sa atin, gawin na po natin para sa Panginoon sapagkat alam naman natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi po natin pwedeng angkining permanente. Lakas ng tao, hindi po permanente. Yung buhay, hindi po permanente. Tandaan po ninyo, nakatakda sa atin ang mawala sa mundong ito, so hindi ho natin pwedeng sabihin habang bata tayo, mananatili tayo. Habang wala tayong sakit, mananatili tayo. Ang kasaysayan ng buhay ay nakasalalay sa kamay po ng Panginoon. So, lumalabas, kung may pagkakataon, kaya nga sabi niya, mas mainam na habang bata, para bang sinasabi niya, hanggat malakas, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ninyo. Yan po yung platform ng Panginoon sa atin Hanggat may magagawa tayo, ibigay po natin para po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, sabi po ng Matthew chapter 11, verses 29 to 30, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So tingnan po ninyo yung sabi ng Panginoon. Take my yoke. Hindi po ibibigay ng Diyos ang isang responsibilidad na hindi po natin kaya. Hindi ibibigay ng Diyos yung yoke para tayo ay mahirapan. Kaya nga, pag tinignan po natin sa prinsipyo ng Bible, yung yoke, laging dalawang hayop. Diba? Oxen ang ginagamit na ilustrasyon ng Bible. So meaning, hindi po para pahirapan, kundi para makita natin yung pagtutulungan sa gawain ng Diyos, yung pagbibigay natin ng magagawa para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga sana, sa atin pong naging pag-aaral ngayong umaga, tayo po ay may natutunan sa mensahe po ng Panginoon at makita po natin yung kahalagahan ng kalakasan ng katawan at yung buhay na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. So gusto ko lang pong pasalamatan yung mga kapatiran po natin na kasama po natin this morning. Thank you kay Sister Hannah na nakasama natin sa pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Kay Sister Pressy, maraming salamat. Kay Ning Tomakin, maraming salamat. At kay Kuya Joe at Ate Rose Trinidad, salamat po sa inyo. And maging kay Sister Lani Gerbolinga, maraming salamat din. At maging kay Ate Beron Contreras, salamat po sa pag-join nyo this morning. And maging kay Brisa Lubo, maraming salamat Sister Brisa. At maging kay Lorena Lacuna, kay Darling, maraming salamat for joining. And maging kay Sister Lois ng Kalbayog, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging kay Ninang Ana, maraming salamat po for joining this morning. At maging kay RC Riume, dyan po sa Libis, maraming salamat din. At kay Kim Abordo ng Letre, maraming salamat. At sa mga workers natin na nandyan ngayon sa church, maraming salamat kay Brother Rodel, kay Brother Christian, kay Brother Bedic, at maging kay Preacher Chris, maraming salamat din. And maging kay Ninang Kiten, maraming salamat for joining po sa ating Bread Talk. And maging kay Ate Aida Doliete, maraming salamat din po sa inyo. And maging kay Brother Ariel Ilalim Jr., pagpalain ka ng Panginoon, ingat kayo dyan ng mama mo. And maging kay Sister Weng, maraming salamat. God bless sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon.
Thank you rin kay Picture Carlo at sa mga kapatid po natin dyan po sa East Bagong Baryo, tulad po ni Nanay Cristina Gueta, maraming salamat. At maging si Ate Shoni Gabica, maraming salamat din po sa pag-join nyo this morning. And maging kay Candy Padre, maraming salamat sa mga kapatid natin na nakasama natin sa gawain ng Panginoon. Well, ngayon po, gusto ko pong pasalamatan yung mga nakasama po namin dito sa bahay na nag-aral din po ng salita ng Panginoon, and maging sa mga makikinig at mag-aaral pa po ng salita ng Panginoon dito po sa ating pinag-aralan. Naway kayo po ay mapagpala at kayo po ay patuloy na ingatan at gabayan ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. You're the Word of God the Father from before the world began. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Yet you left the gaze of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of a cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you calmed the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the lands. With a shout you rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your wake. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the lands. You're the author of creation, you're the Lord of every man, and your cry of love rings out across the lands. Across the lands.